So mas lalo ka lang madadapa, utol. So again, bago ka maghabol, bago ka magmamakaawa, bago ka mag-respond sa kanya, ay tignan mo muna. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is tayong kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, ang magiging topic natin sa video na ito ay taasan ang respeto sa sarili kesa sa iyong emosyon. Yon. So ito mga utol, gaano ba ka-importante? Nataasan dapat natin yung ating respeto sa sarili kesa pataasin natin yung ating emosyon, kaysa pairalin natin yung ating emosyon. Okay? So ito mga utol, lalong-lalo na sa mga nanghihina dyan, na hindi alam kung anong dapat gawin, yes, sa mga iniwan, sa mga ginost, or sa mga binaliwala. So ito ngayon mga utol, actually, once na emosyon kasi yung pinapairal natin, ay ihahantong ka neto sa kapahamakan na mas lalo kang mapapahamak. Emosyon utol eh, dibdib, which is sa puso natin. Yung puso natin ay walang pag-iisip, na kung minsan tinatakpan natin yung ating isipan, mas pinapairal natin yung ating nararamdaman. So ngayon, instead na makagawa ka ng tama, ay makakagawa ka pa ng mali, na mas lalo pang lalala yung situation, na mas lalo ka pang mahihirapan. Yes, kasi sa emosyon natin, na kung minsan magpapadala tayo ay kung ano-ano na lang yung magagawa natin, kung ano-ano na lang yung masasabi natin, na yung hindi natin alam ay mas lalo lang palang lalayo yung mga partner natin. Yes, dahil sa emosyon utol. Pagiging too much emotional, yes, ay talagang idadapa ka nito. Yes po utol, na walang magandang maidulot sa'yo. So ngayon, bakit mas lalong umiiral yung ating emosyon? Bakit kung minsan ay ito pa yung mas nangingibabaw? Dahil po yan minsan is sa emosyon natin ay napakasarap talaga magmahal. Lalong-lalo na kapag minamahal ka rin ng partner mo, kapag sinusuklian din ito ng pagmamahal. So ngayon yung emosyon na ito is napakasarap. Masarap sa damdamin, masarap sa pakiramdam. And then ito din po yung rason kung bakit mas lalo rin natin pinapairal yung ating emosyon. Lalong-lalo na kapag sa situation na nagpapahirap sa'yo. Dahil gusto mong ibalik yun yung nakaraan. Hinahanap-hanap mo yung emosyon na kung saan is binibigay niya sa'yo ay kaligayahan. Yung masarap na emosyon, yung masarap na nararamdaman mo dati. Pero sa ngayon kasi, once na umiba na, once na binaliwala ka na niya, once na may pagbabago na parang na-echopwera ka na, yes, mas pinapairal mo pa rin ang iyong emosyon. Dahil nga, gusto mo siyang magbago. Hinahanap-hanap mo yung dating maligaya kayo. Yes. So ngayon utol, yung hindi ninyo alam, na once pala na puro ka emosyon, yung mga binabato mo sa partner mo, or yung mga pinapakita mo, ay which is nagsisignify rin ito utol, na kung titignan ng partner mo ay mawawalan at saka mawawalan siya sa'yo ng respeto, na which is ikababa pala ito ng respeto mo kung puro ka emosyon. Kasi sa emosyon natin utol, nandyan lang naman yan, mapagmahal talaga yan. Yung puso natin ay sadyang mapagmahal. Pero kung nakikita na natin na parang hindi nakaaya-aya, na kahit niloloko ka na and then still habol ng habol ka pa din, talagang bababa at saka bababa yung pagtingin ng tao sa'yo. Yes, kahit mga kaibigan mo nga, di ba? Kung minsan yung mga kaibigan mo isang mas lalo kang tatalikuran, na ano ba yan? Ilang beses na kaming nag-advise sa'yo, na nagpayo sa'yo, pero still hindi ka naman nakikinig. Sinusunod mo pa rin ang iyong nararamdaman. Mas naging emotional ka pa din. So di ba? Mas lalo silang lalayo. Natatalikuran ka utol, na hindi ka na nila tutulungan dahil hindi mo naman pinapakinggan. Yes. So talagang dadalhin ka sa kapahamakan
ng iyong pag sobrang pagka-emotional. So again, utol, kaysa maging emotional ka, is kailangan taasan mo yung respeto mo sa iyong sarili. Na bago ka gumawa ng isang hakbang, is pag-isipan mo ng many times talaga kung tama ba yung gagawin mo. Yes, dahil sa pag-iisip, utol, ay ito yung gumagana. Takpan mo muna ang iyong nararamdaman. Huwag kang padalos-dalos. That's why kung minsan talaga merong sumasablay sa relationship dahil sa sobra ding padalos-dalos, dahil sa pagsunod natin sa ating nararamdaman, dahil sa pagiging emotional, mas lalo tayong naging marupok. Kaya't alam na natin na may red flag na sa umpisa pa lang, is ipinagpapatuloy pa din natin dahil sa ating nararamdaman ulit. Yes, kasi kung emotional ka, utol, wala na, mabubulagan ka talaga. Bahala na. Yung gusto mong mangyari is masarap ito, okay siya. Hindi mo na iniisip kung ano yung magiging future mo sa taong yan. Basta ang iniisip mo na lang is yung present. Nililigawan ka, pinapakitaan ka ng magagandang gawain. Yes, pinagsasabihan ka ng mga flowery words na ikaw naman is kikiligin. Pero ganun pa man, hindi mo malang muna kinikilatis kung ano yung background or history ng taong yan. Yes. So ngayon, kung emosyon mo yung susundin mo or yung pagganahin mo, talagang sasagutin mo yung tao na yan. Pero yung pag-iisip mo, utol, ay wala. So dyan pa lang is nagpapahiwatig na rin na wala kang respeto sa iyong sarili. Yes, ito mga utol, kahit sa amin din ng mga kalalakihan, sa mga nililigawan namin, kapag nagpakita kami ng sobrang emosyon sa isang babae, ay talagang nagpapaatras pa ito lalo sa isang babae. Na yung tipo na lang na mapapaisip yung isang babae na, uy, parang masasakal ako sa lalaking ito. Parang masyado siyang obses. Parang wala na siyang ibang inaatupag, kundi baka puro relasyon na lang namin. Kasi sa ngayon nga, kahit sa oras ng trabaho niya, is ako pa rin yung kinakausap niya, ako pa rin yung palagi niyang iniisip. Yes. Pagdating talaga sa babae, utol, ay talagang hindi ito attractive. So ganun din po yun sa inyo na mga kababaihan. Na kapag sobrang magpakita ka ng emosyon sa isang lalaki, ay mas lalo mo rin siyang masasakal. Mas lalo ka rin makakagawa ng isang hakbang na hindi tama. So mas lalo ka lang madadapa, utol. So again, bago ka maghabol, bago ka magmamakaawa, bago ka mag-respond sa kanya, ay tignan mo muna kung magpapahiwatig lang ito na ikababa ng iyong respeto. Yes, dahil kung maghahabol ka, utol, talagang bababa yung pagtingin niya sa'yo. Kung magmamakaawa ka, kung mag-response ka kaagad-agad, yes, mas lalo ka lang niya makikilala na uto-uto ka, na tanga ka, na mahina ka, na marupok ka. So okay lang ba yun sa'yo? So kailangan mo talagang baguhin din kung ano yung mga nakasanayan mo, utol. Huwag mong hayaan na nandyan ka na lang. Yung pagtingin ng tao or ng partner mo sa'yo ay mababa. Naku po, talagang ma-echapwera ka na mas lalong hindi ka magtatagumpay sa isang relasyon. So taasan mo po yung respeto sa iyong sarili para respetuhin ka rin talaga ng lahat ng tao, lalong-lalo na ng partner mo. Okay? So ganun po kahalaga yung isang respeto pagdating sa ating mga sarili. So yun lang po mga utol. Sana'y nakatulong talaga yung video na ito. And then syempre, yes, may TikTok account na po tayo. Sa mga mahihilig mag-TikTok dyan, puntahan nyo po yung aking TikTok account na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes po, so kita-kita po tayo doon. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and tabush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi